4:00 na ng madaling araw na makarating siya at para hindi siya makagawa ng ingay ay hindi siya mismo sa tapat ng bahay ni Kevin bumaba. Salamat po, Manong. Pagbaba niya sa taxi ay maingat siyang humakbang para hindi makagawa ng kahit na kaunting ingay. Ang buong kabahayan ni Kevin ay nakapatay ang ilaw kaya iniisip niya na baka wala doon ang amo niyang masungit. Binigyan siya nito ng duplicate key kaya kahit wala man ito ngayon ay makakapasok pa rin siya sa loob ng bahay nito. Nang maisara niya ang pinto ay doon bumaha ang liwanag at nakita niya na nakatayo si Kevin sa gilid ng pader malapit sa pinto kung saan siya pumasok. Ay, kabayo! Bulalas niya dahil sa sobrang gulat. Nakakagulat naman kayo, sir. Halatang katatapos lang ito maligo dahil nakatapis lang ito ng tuwalya ngayon. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka natulog? Sino kasama mo? Sunod-sunod itong tanong habang masama ang hilat siya ng mukha nito. Halos magdamag kitang tinawagan pero hindi kita makontak. Ano kasi? Nalobat yung cellphone ko kaya siguro hindi mo ako makontak. Siya nga pala, ba't ang aga mong gumising? Hindi pa ako natutulog dahil magdamag kitang tinatawagan. Buka ba ako natulog para sa'yo? Sorry. It's okay. Okay lang daw pero kabaliktaran naman na nakikita niya sa mukha nito. Umakyat ka nga pala muna sa kwarto ko saglit dahil may ipapakita ko sa'yo. Ano po yun? Mamaya mo malalaman pag-akyat mo. Nito't umakyat na nga sa hagdan at iniwan na siya. Kaya naman ipinatong niya muna ang dala niyang slim bag sa ibabaw ng sofa bago siya sumunod kay Kevin. Iniwan itong nakabukas ang pinto kaya diretso na siyang pumasok sa loob. Ano nga pala ipapakita niyo sa akin, sir? Nakayuko ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbibihis dahil kung ano itsura nito nang madatnan niya ay ganoon pa rin ang itsura nito ngayon. Mukhang wala yata itong balak magbihis muna bago siya nito kausapin. Pakilak ng pinto. Nagtataka man siya ay agad niya itong sununod. Come here. Dahan-dahan naman siya lumapit dito. Ano po ba yung ipapakita niyo? Importante po ba iyon? Nagulat siya nang haplusin ito mukha niya pagkatapos ay ngumisi ito. Yung tipo ng ngisi na hindi ka kikiligin kung hindi matatakot ka. Kevin, ano ba nangyayari sa'yo? Nagugutom ka ba? Ipagluluto kita kung gusto mong Napahinto siya sa pagsalita na bigla nitong punitin ang suot niyang damit. Nakasuot lang kasi siya ng dress ngayon kaya hindi ito nahirapan na punitin iyon. You're so dumb, liar! Anas nito habang pinupunit nito ang damit niya na animoy napakalaki ng galit nito. Ang suot niyang bra ay hinatak din ito ng pagkalakas-lakas kaya nasira din iyon kaya ngayon ay panty na lang natitira niya sa plot. Ano bang ginagawa mo? Nahihintakutan niyang tanong. Dati naman kasi hindi ito ginagawa sa kanya ni Kevin kahit bahagyan niya itong hinaharot. Bakit mo ba ito ginagawa? Oh, come on. Hindi mo ba alam kung ba't ko ito ginagawa? Wala ka bang idea? Wala. Pues, magkakaroon ka ng idea mamaya pagkatapos kong gawin ang bagay na ito. Itinulak siya nito pahiga sa kama at sinira na rin ang kaisa-isa niya sa plot bago nito tinanggal ang tapis nito. Ano binabalak mo? Bakit mo nagkakaganyan ka? Tumigil ka na, please. Hindi na ako natutuwa. Bakit sa tingin mo ba natutuwa ako sa'yo? Sa mga ginawa mo? Sa mga kasinungalingan mo? Para sa kalaman mo, kung hindi ka natutuwa, mas lalo na ako. Alam na ba nito lahat? Kailan pa? Paano? Magpapaliwanag po ako basta tumigil ka lang. Pakausap niya bigla kahit hindi pa man niya confirm kung alam na nga nito ang lahat. Imbes na tumigil ito, ginisian lang siya nito ng malademonyo. Parurusahan kita dahil sa ginawa mong pagsasinungalin, Mirasol. Ilang buwan mo akong tinakot dahil sa pagpapanggap mo. Now it's my turn at wala kang magagawa para pigilan ako. Kahit tawagin mo pa ang lahat ng mga kaluluwa na kaibigan mo, kagaya ng lagi mo sinasabi. Mahigpit nitong hinawakan ng dalawa niyang kamay at pagkatapos ay itinaas nito iyon sa bandang ulo niya. Kahit nagpupumigla siya ay wala siyang magawa dahil malakas ito at matikas. Kevin, wag! Patawarin mo na ako, okay? Kung mong gawin to, parang awa mo na. Parusahan mo na lang ako sa ibang paraan, basta wag lang to, please. Kung kinakailangan na pagsalbing kita, araw-araw ay gagawin ko, basta wag mo lang tong gagawin. Napaigik siya nang parusahan siya nitong angkinin. Ang sakit. Marin siyang napapikit habang tahimik na lumuluha. Maya-maya pa'y naramdaman niya mga labi nito na lumapat sa labi niya kaya minulat niya ang mga mata niya. Ang kaninang mabagsik na itsura ni Kevin ay napalitan ng pagkabahala.
Bakit mo ba ginawa to? Mahinang tanong niya dahil pakaramdam niya ay wala na siyang lakas. Sana hiningi mo man lang paliwanag ko kung bakit ko yun ginawa, Kevin. Bakit naman ganito? Ngayon ko na lang ulit ito naramdaman. Bulong nito habang nakasiksik sa leeg niya. It's the best feeling ever. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dahil parang pagod na pagod siya. Pakiramdam niya ngayon ay meron siyang malalang sakit dahil sa sobrang panghihina. Ang bigat mo. Hindi ako makahinga. Anya't pilit itong itinutulak pero walang nangyari kaya hinayaan na lang niya ito. Kalaunay umalis din ito sa ibabaw niya at pabagsak na humiga sa kama. Are you okay? Tanong nito sa kanya pero hindi siya sumagot. I will clean you up. Stay here and don't move. Pinunasan nito ang pawis niya sa noo sa pamamagitan ng palad nito at pagkatapos ay ginawaran siya nito ng halik sa mga labi niya bago ito bumangon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, malulungkot o maiiyak ngayon. Masyado kasing mabilis sa mga nangyari para may proseso iyon ng utak niya. What will gonna happen after this? Uuwi na ba siya sa kanila o mananatili pa sa tabi ni Kevin? Lalo pat may nangyari na sa kanila? Ibuka mo. Walang emosyon itong sabi. Ang alin ba? Yung mga hita mo. Singhal nito. Pupunasan ko nga, di ba? At parang galit ka. Ako na lang gagawa dahil nakakahiya naman sa'yo. Huwag mo kong galitin dahil baka angkinin kita ulit kahit masakit pa yan. Pagbabanta nito, huwag mo ko susubukan ngayon. Babangon sana siya para siya nalang maglinis sa sarili niya pero nang gumalaw siya kumirot ang pagkababae niya kaya napilitan siyang ibuka na lang ang hita niya. Hindi naman siya dapat mahiya dahil may nangyari na rin naman na sa kanilang dalawa. Ibubuka rin naman pala, ang dami pang arte. Kung hindi lang siya nanghihina ngayon, ay baka nasipa na niya mukha nito. Nakakabwisit. Pagkatapos siya nitong punasan ay binihisan siya nito gamit ang damit nito. Napairap siya nang hindi siya nito pinasuot ng kahit na anong panloob man lang. Huwag ka na magsuot ng panloob para hindi ako mahirapan. Wika nito sa kanya. Binuhat siya nito para pahigain na maayos saka ito humiga sa tabi niya. At dahil naiinis siya sa mukha nito, itinalikuran niya ito dahil ayaw niyang matulog na mukha nito ang huli niyang makikita. Ano ba? Umusod kasi ito sa tabi niya. Ang isang kamay nito ipinasok sa loob ng damit na suot niya at pagkatapos ay bahagya nitong hinahaplos-saplos ang katawan niya. Kapag hindi ka tumigil, sisipain ko yung mukha mo. Mabuti na lang at tumigil ito dahil kung hindi baka masampal niya ito. Kapag nabuhisit ako sa'yo, lalayasan kita ngayon. Para naman kaya mo, hindi mo nga kayang kumilos eh. Hindi ka na makakaalis dito sa poder ko nang hindi ko nalalaman. You will be stuck with me forever, baby. Forever. Got it? Tanghali na pero tulog pa rin si Mirasol. Samantalang siya'y nakapagluto na ng almusal at nakaligo na rin. Kanina niya pa ito gustong gisingin pero mariin niyang pinipigilan ang sarili niya dahil alam niya na pagod ito kanina. So sobrang inis niya kasi pinarusahan niya ito dahil nga nalaman niya na hindi naman pala ito mangkukulam. Paano niya nalaman? Nandoon kasi siya sa lugar kung saan ito nag-usap at saka ang mommy niya. He heard everything, details by details. Umalis lang siya na makita niya na papunta na ang dalawa sa loob ng condo unit ng ina niya. Nakasabwat pala nito. Hindi niya alam kung paano nito nagawang ibahin ang sarili nito para lang magmukha itong mangkukulam. Pero kalaunay ipinakita rin naman nito sa kanya kung ano talaga ang totoong itsura nito. Pinahirapan lang nito ang sarili nito sa wala. Ang akala siguro ng mga ito ay habang buhay niyang hindi malalaman ang totoo. Kaya heto, pinarusahan niya ito ng kakaibang parusa na ngayon lang nito natikman kaya hanggang ngayon hindi pa rin ito gumigising. Ba't nakangiti ka? May nakakatawa? Halata sa mukha nito na kumikirot pa rin hanggang ngayon ang pagkababae nito dahil nakalapat ang isang palad nito roon na para bang pinoprotektahan ito mula sa kanya. Wala bang gamot para mawala ang kirot nito? Masungit na tanong nito sa kanya. Kung meron, pwede bang bilhin mo ko? Ganyan ba ang tamang pakikipag-usap sa taong nagawan mo ng masama? Inirapan siya nito. Bakit? Kulang pa ba nakabayaran yung ginawa mo sa akin kanina? Paano kapag sinabi kong kulang pa? Anong gagawin mo? Iihi ako kaya buhatin mo ako papunta sa banyo dahil hindi ko kaya maglakad. Nakairap nitong sabi. Nang mapatingin siya sa dibdib nito ay mariin itong piningot ang tenga niya. Ayusin mo yung mata mo.
Binuhat niya ito at pagkatapos ay marahan niya itong ibinaba sa ibabaw ng bowl. Pagkatapos nitong umihi ay sinabi nitong maliligo na raw ito. Baka raw sakaling mawala ang kirot na nararamdaman nito. Gusto mo bang paliguan kita? Tanong niya. Paliliguan kita kung hindi mo kaya. Huwag na. Kaya ko na kaya lumabas ka na. Dito lang ako. Maotoridad niyang sabi. Nang makita niyang ngumingiwi-ngiwi ito ay agad siyang umaksyon dahil binuhat niya ito papunta sa tapat ng shower. Ang lamig! Ano ka ba? Malis ka nga dito! Tumigil ka. Kapag hindi ka tumigil sa kakasigaw mo ay baka ulitin ko sa yung ginawa ko kanina. Huwag mo kong galitin dahil hindi ako magdadalawang isip na ulitin iyon. Kahit isumpa mo pa ako habang buhay. Mirasol Hope de Guzman. Ako na lang magsasabon dito sa katawan ko. Malumanay na itong sabi at pilit na inaagaw ang sabon na hawak niya pero hindi niya ito hinayaan. Hindi ko masusunod ngayon. Anyat marahan na sinabon ang bawat parte ng katawan nito. Huwag mong galawin yan. Masakit pa nga eh. Nakita mo ba na may ginagawa kong kakaiba bukod sa hinugasan ko ito? Natural, magagalaw yan dahil sinasabon ko. Ba't kasi kung gumagawa yan? Mabuti sana kung dinadahan-dahan mo eh, hindi naman. Dinadahan-dahan ko. Hindi mo ba nakikita na dahan-dahan lang ginagawa kong paghuhugas? Pagkatapos nito ay matutulog ulit ako. Parang bata nitong sabi. Hindi ako kikilos dito sa bahay mo hanggat hindi nawawala itong sakit na nararamdaman ko. Nainis ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Ibalik mo yung virginity ko dahil kung hindi araw-araw kitang susumbatan. Sa tingin mo maapektuhan ako? Di ba dati tuwang-tuwa ka naman yakin ako? Ngayon mo gawin yun. Ewan ko lang kung hindi magkaroon ng laman yung tiyan mo sa susunod na buwan. Tapos na ako maligo. Salip ay sabi nito. Maglalakad na lang ako dahil medyo kaya ko na. Imbes na hayaan ito maglakad ay binuhat niya ito papunta sa kama niya. At ang samaan siya nito ng tingin ay tinapatan niya iyon. Kung nooy hinahayaan niya ito, ngayon ay iba na dahil hindi na siya natatakot sa mga tingin nito. Simula nang malaman niya na hindi ito mangkukulam. Nang mailapag niya ito sa ibabaw ng kama niya ay agad niyang pinunasan ang buhok nito at pagkatapos ay pinahiram niya ulit ito ng damit niya. Gusto mo bang pahiramin kita ng boxer shorts? Huwag na, para hindi mo na ako kailangang hubaran pa kung gusto mo kong angkinin ulit. Nakaerap na tong sabi kaya medyo natawa siya. Ganun ba? So ayos lang sa'yo na angkinin kita ngayon kahit masakit pa yan? Tanong niya habang titig na titig dito. Kaya mo na ulit? Hindi. Singhal nito dahilan para tumaas ang isang sulok ng labi niya. Mukha bang kaya ko na ibuka ito ulit? See? Akala ko kaya mo na ulit eh. Hindi mo ba alam na sobrang kirot pa? Kasalanan mo to dahil binigla mo ipasok yan. Halos hindi ako makapaglakad dahil sa ginawa mo. Ano to at bahagyang silisilip ang pagkababae nito. Namumula na tapos namamaga pa. Bakit sinisilip-silip mo yan? Bakit? Mas mabantingnan ko ang kalagayan nito? Parang sinaksak ng paulit-ulit eh. Wala ka kasing awa kahit konti. Sinabi na nga masakit, hindi mo pa hinugot. Paano na to? Kailan ba to gagaling? Nang mapatingin dito sa kama niya ay kumunot ang noon ito nang may makita itong mantsa roon. Sa akin galing ang dugo na yan? Oo. Dumugo ba ito kanina? Tanong nito sabay turo sa pagkababae nito. Malamang. Kaya pala sobrang sakit na nagkaroon ako ng sugat. Bigla siya napakamot dahil panay ang silip nito sa pagkababae nito. Ilawan mo nga muna. Titingnan ko lang kung saan ang sugat. Pwede bang tigilan mo yung ginagawa mo? Paanong hindi sasakit yan kanina mo pa hindi tinitigilan? Halika na para makakain ka na at para makainom ka na ng gamot. Binuhat niya ito papunta sa kusina para makakain na ito dahil baka nalipasan lang ito ng gutom. Gusto ko ng gatas. Anas nito. Anong niluto mong almusal? Fried rice, egg, hotdog and bacon. Gusto mo ba ng tinapay? Dalhin mo lahat ng pagkain dito sa harapan ko dahil gutom na gutom ako. Okay. Lahat na niluto niya, inilagay niya sa harapan nito. Inilapag niya rin sa harap nito ang palaman na tinapay na binili niya kanina, maging ang gatas na ipinatimpla nito. Dahan-dahan lang dahil wala ka namang kaagaw. Kung kulang pa sa'yo mga yan ay pwede naman kita ipagluto ulit. Okay na to sa akin. Gamot ang kailangan ko. Naibili na kita kanina. Painumin kita pagkatapos mong maubos sa mga iyan. Tumango ito. Sige. Habang kumakain ito, pinapanood niya lang ito. Hindi ka ba kakain? Hindi ako nagugutom. Bahala ka. Uubusin ko na itong lahat.
Sige lang, kumain ka lang na kumain. Nang matapos itong kumain ay agad niya itong pinainom ng gamot para mabawasan ang kirot na nararamdaman nito. Hinugasan niya muna ang kinainan nito bago niya ito ibinalik sa kwarto niya. Paano pala kapag nabuntis ako? Tanong nito habang buhat niya ito na animoy bago silang kasal. Sumagot ka. Ano ba sa tingin mo gagawin ko kung sakaling may nabuo nga? Itatapon sa sapa. Ano? O bakit? Hindi naman malabong gawin mo yun lalo na't galit ka sa akin dahil sa ginawa kong pagsisinungaling. Teka, paano mo nga pala nalaman ng totoo? May nagsabi ba sa'yo? I have my ways. Isa pa, matagal na kitang pinagdududahan dahil hindi mo maisama-sama ang sinasabi mo mga kapatid mo dito sa bahay ko. Aamin na dapat ako kaya lang naunahan mo ko. Anito, ang babaw lang naman ang kasalanan ko pero ang lalim na naging kapalit. Sana hinayaan mo muna ako makapagsalita bago mo ko hinubaran at inangkin sa pilitan. Hindi niya alam ang sasabihin niya dahil may punto ito. So sobrang inis niya kasi hindi na niya napigilan pa ang sarili niya kaya humantong sila sa mainit na tagpo. Ngayon kita tatanungin, ano nga ba ang dahilan mo? Bakit hindi ka tumanggi sa mommy ko? Bakit sinunod mo ang utos niya na magpanggap ka bilang isang mangkukulam? Kaano-ano ng mommy ko ang mga magulang mo? Matagal na ba kayo magkakilala? Magsabi ka ng totoo kung ayaw mong perasahan ulit kita. Walang kinalaman sa Tita Margarita sa naging desisyon ko, no? Huwag ka na magsinungaling dahil nandun ako sa likod ninyong dalawa kahapon. Inaantok na ako. Pag-iiba nito, pwede na ba ako matulog? Halatang ayaw nito magkwento kaya hindi na niya ito pinilit pa. Saka na niya ito tatanungin ulit kapag wala na itong iniindang sakit. Basa pa yung buhok mo kaya bawal ka pang matulog. Anya, wala kasi siyang hairdryer kaya hindi niya mapatuyo ang buhok nitong medyo may kahabaan. Sige, para mapabilis ang pagpapatuyo sa buhok nito ay kumuha siya ng towel at paulit-ulit na pinunasan ang buhok nito hanggang sa matuyo ito. Galit ka pa ba? Yumuko siya para magsalubong ang mga tingin nila. Oo, kapag gumaling na ako, aalis na ako dito sa bahay mo para hindi ka na magalit sa tuwing nakikita mo ako. Para namang makakaalis pa ito. At kapag umalis ako dito, hindi na ako babalik pa kahit kailan. Aalis lang ako sandali. May gusto ko bang ipabili sa akin? Tanong sa kanya ni Kevin. Alam niyang pupuntahan ito sa Tita Margarita dahil narinig niya nakausap nito ang ginang kanina. Siguradong pagagalitan nito ang ina nito base sa boss nito habang kausap ito kanina. Wala kang gustong kainin? Wala. Humiga ka lang dito. Gusto ko pagdating ko nandito ka pa rin sa kwarto ko. Maliwanag ba? Sa tingin mo ba makakaalis ako na ganito ang kalagayan ko? Na hindi nga ako makabangon tapos makapaglakad na maayos tapos aalis pa ako? Siguraduhin mo lang dahil kapag dumating ako na wala ka dito sa kwarto ko, ihanda mo na yung sarili mo. Ang akala niya iaalis na ito pero humiga ito at yumakap sa kanya habang nakabihis ito. Akala ko ba aalis ka na? Ba't tumiga ka pa? Masama bang yakapin ka? Masama dahil wala tayong relasyon. Ano yung ginawa natin? Laro lang? Ginawa mo lang yun dahil galit ka. At saka hindi yun matatawag na relasyon. Anya habang nakasimangot dito. Parang ayoko na umalis. Kaya lang importante ang pupuntahan ko. Anas nito habang nakasiksik sa leeg niya. Di huwag kang umalis. Hindi pwede dahil may mga kakausapin akong tao ngayon. Kung si Tita Margarita ang pupuntahan mo ngayon, huwag ka nalang umalis. Hayaan mo na lang na ako magbayad sa kasalanan namin dalawa. May edad na ang mama mo kaya sana'y patawarin mo na lang siya at magkunwari na hindi mo pa alam ang lahat. Ayos lang kahit angkinin mo ako ng paulit-ulit kung yun naman ang magiging dahilan para mawala ang galit mo sa amin dalawa. Tatanggapin ko ng buong pusong parusa mo, Kevin. Kahit masakit pa, ang pagkababae niya pinagbigyan niya ulit ito kanina na isang beses hanggang sa naging 6 na beses. Pero parang hindi pa rin nawawala ang galit nito sa kanya. Sa tingin mo ba, mawawala ng ganoon kabilis ang inis ko sa inyong dalawa? Simulat sa pulay alam mo na galit ako sa mga manloloko. Pero itinuloy niyo pa rin ang plano niyong dalawa. Alam mo bang ilang buwan din akong napagod, napuyat at nagutom dahil sa pinagagagawa mo? Kaya nga paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa'yo, hindi ba? Hindi mo ba ako kayang patawarin? Hindi pa sa ngayon. At huwag mo akong pilitin na patawarin ka agad-agad. Sige, hihintayin ko na lang araw na yun. Aalis na ako. Bumangon na ito mula sa pagkakahiga. Bago ito lumabas sa kwarto nito, hinalikan muna siya nito sa noo. Babalik din ako agad.
Magpahinga ka lang dito para hindi kumirot yung pagkababae mo, okay? Oo, dito lang ako. Anya. Sa sandaling umalis si Kevin ay aalis na rin siya dito. Lalong-lalo na sa buhay nito dahil hindi na sila pwede magsama pa ng matagal. Alam niya kasi na kahit anong gawin niya ay hindi na nito makakalimutan pa ang ginawa niyang panloloko. Kahit nangihinay, pinilit niyang bumangon para makapagbihis ng maayos. Ang mga gamit niya ay hindi na niya dadalhin dahil karamihan noon ay si Kevin ang bumili. Paglabas niya sa bahay nito ay matagal niyang dalitigan ang bahay nito dahil alam niyang ito na ang huli. Siguro naman, hindi magagalit ang lalaking iyon dahil bago siya umalis ay nabayaran naman na niya ang naging kasalanan niya. Dahil sa pag-aalala na baka maabutan siya ni Kevin ay tumakbo siya papunta sa labasan para doon maghintay ng taxi. Mabuti na lang at pagdating niya roon ay may taxi agad na bumungad sa kanya kaya agad niyang pinara iyon at sumakay. Manong, sa Quezon City po tayo. Sa Amparo Subdivision po. Ang lugar na pupuntahan niya ngayon ay ang bahay na nabili niya noong nakaraang linggo na inialok sa kanya ng best friend niya. Nakabili din kasi ito ng bahay doon. Kumbaga, magkapit-bahay lang silang dalawa. Mabilis siyang napapayag nito na bilhin ang bahay dahil malapit lang iyon sa eskwelahan, palengke, mall, police station at kung ano-ano pa. Nang makarating siya sa sarili niyang bahay, nagbihis kaagad siya ng maluwag na damit dahil doon siya komportable. Hindi muna siya nagsuot ng panloob dahil makirot pa ang pagkababae niya. Isa pa, wala naman siyang kasama dito sa bahay niya kaya kahit maghubot-tubad siya ay wala namang problema. Sa oras na malaman ni Kevin na nawawala siya ay siguradong hahanapin siya nito. Hahanapin nga ba siya? Hahanapin, tapos bandang huli susumbatan lang naman. Paulit-ulit. Hindi niya kailangang mabuhay sa ganoon dahil may pera naman siya kung tutuusin. Isa pa, bayad na siya sa atraso niya at yun ang importante sa lahat. Kung sakali man na magbunga ang ginawa nito sa kanya, ay hindi naman siya mahihirapan dahil may pansuporta naman siya kapag nagkataon. At para hindi na siya makontak pa ni Kevin ay in-off niya ang cellphone niya at pagkatapos ay tinanggal niya ang SIM card niya. Bago siya pumikit dahil gusto niya matulog para makapagpahingang isip, katawan at kaluluwa niya. Nagising lang siya nang marinig niya na may pumipindot sa doorbell niya at halos sirain ito iyon. Hindi na sana niya iyon papansinin, kaya lang mukhang desidido ito na sirain ang doorbell niya. Kaya napilitan siyang bumangon habang balot na balot ang katawan niya ng kumot. Ang best friend niya pala ang sila rin. May dala itong pagkain na halatang kaluluto lang dahil umuusok-usok pa ito. Hi best friend! Bungad itong bati sa kanya pero hindi niya ito binati pabalik dahil wala siya sa mood. Bakit parang may sakit ka? May sakit ka ba? Wala, Ian. Matipid niyang tugon. Wala? Ba't nangingitim niyang ilalim ng mga mata mo? May problema ka, no? Mabuti naman at lumipat ka na dito sa binili mong bahay. Teka, broken-hearted ka ba? Ganyan na ganyan kasi ang itsura ko nung maghiwalay kami ni Louie. Sa trabaho ako napupuyat at hindi sa love life. Pagkakaila niya. Sa tuwing nagkikita talaga tayo, ang dami mong napapansin lagi. Siya nga pala, ano yung dala mo? Ito ba? Sopas to. Kahapon pa to, bes. Itatapon ko na sana, kaya lang nakita kita, kaya sa'yo ko nalang ibinigay. Nang samaan niya ito ng tingin ay tinawanan siya nito. Joke, marami kasi ako niluto, kaya dinalan kita. Salamat. Kainin mo na ito habang mainit pa. Mira. Mira kasi ang tawag ng babaeng ito sa kanya. Pinaikli nito ang first name niya na Mirasol. Masarap to, kaya siguradong mauubos mo ito. Sa sala ko nalang kakainin niya, Lian. Pwede mo bandalhin yan sa sala? Ipatong mo na lang sa center table tapos pakikuha mo na rin ang kutsara sa kusina. Please? Pasalamat ka kaibigan kita dahil kung hindi, matagal na kitang itinakwil. Kalilipat mo lang pero ang dami mo na agad na utos sa akin. Sige na, ayun lang naman to eh. Fine. Ipinatungan nito ang sopa sa center table gaya ng sinabi niya. Kaya naman dahan-dahan siyang tumungo sa sala para tikman ang ipinagmamalaki nitong sopas. Mira, ba't balot na balot ng kumot yung katawan mo? Usisa ng kaibigan niya. Nilalamig kasi ako. Ang init ng panahon sa labas tapos nilalamig ka. Ibang klase ka rin eh. Umupo ito sa sofa habang nakataas ang dalawa nitong paa. Lian, nagkaroon ka rin ng boyfriend, hindi ba? Naranasan mo na bang makapagtalik sa isa sa mga naging boyfriend mo? Matagal na kasing nakatira si Lian dito sa Maynila at sa tuwing umuwi ito sa probinsya nila ay marami itong kinukwento sa kanya at kabilang naroon ang pagkakaroon nito ng kasintahan.
Bakit mo tinatanong? Huwag mo sabihin sa akin na may boyfriend ka na tapos balak mo nang ibigay yung pagkababae mo. Naku, wag mo na. Dahil baka magsisi ka lang sa uli kagaya ko. Nito, sabay takip sa bibig nito. So, nakatikim na pala ito. Kailan nawala ang virginity mo? Usisahan niya na ikinairap nito pero sinagot din naman nito ang tanong niya. I lost it last month with a total stranger. Stranger? Bakit, nalasing ka ba? Hindi nga eh. Hindi ko alam kung paano nangyari, basta matatandaan ko ay hinatak na lang ako na lalaking iyon papunta sa penthouse niya tapos sa'yo na. Nangya siya. Galing pa naman sa Biblia ang pangalan pero mapagsamantala siya. Anong pakiramdam? Masakit ba talaga? Natural! Pasigaw nitong tugon sabay tingin sa kanya. Bakit? Nawala na rin ba yang sa'yo? Kailan pa? Hindi siya sumagot. Hoy babae, magsalita ka nga. Hindi ka na rin ba virgin? Marahan siyang tumango. Ano? Bakit? It's a long story, Lian. Anya at hindi na nagbigay ng detalye pa. Anong naramdaman mo nung mawala ang virginity mo? Nagkasakit ako ng ilang araw dahil ang laki ng anaconda na lalaking iyon. Nabilaukan siya dahil sa ipinagtapat nito. Mabuti na lang at may nakahandang tubig sa harapan niya. Kala mo, ari ng kabayo, nakakagigil. That's exactly what she told Kevin. Lahat ba talaga ng mga lalaki malalaki? Ang sandata? Iisa lang ba talagang sazes? Ilang beses niyong ginawa? Isang beses lang namin ginawa dahil hindi na ako umulit pa. Hanggang ngayon may trauma pa nga ako. Kaya hindi mo na ako nakikipag-usap sa mga lalaki. Ikaw, ano nangyari sa first time mo? Hindi ako makapaglakad na maayos. Nanginginig kasi itong hita ko eh. Yun bang para akong pinaghahampas? Natural ba talaga iyon? Natural lang yan. Teka, sino nakahumbi sa'yo? Boyfriend mo? Umiling-iling siya. Stranger din. Nalasing kasi ako ng sobra eh. Pagsasinungaling niya. Dahil baka kapag sinabi niya ang totoo siguradong pipilitin siya nito na ipakilala niya ang lalaki dito. Sa ngayon itatago niya muna ang totoo dahil may panahon para sa lahat. Mapanukso kasi ang babaeng ito kaya mas mabuting wala itong alam sa mga nangyari sa kanya. Lian? Lian! Sunod-sunod ang katok ang ginawa niya sa pinto ng kaibigan niya dahil lagi na lang siyang nasusukat na hihilo nitong mga nakaraang buwan. Oh, bakit? Grabe ka namang makakatok. Balak mo ba siraan itong pinto ng bahay ko? Pumasok ka na, tatapusin ko muna yung niluluto ko sa kusina bago tayo magkwentuhan. Pwede mo ba akong samahan ngayon sa ospital? Tanong niya habang nakasunod dito. Dahilan para huminto ito sa paglalakad at mabilis na napalingon sa gawin niya. Anong gagawin mo doon? Lagi kasing masamang pakiramdam ko eh. Yun bang wala naman akong kinakain pero naduduwal ako. Tapos, madalas pa ako mahilo. Naramdaman mo na rin ba ang ganito dati? Nag-aalala kasi ako na baka may sakit na ako. Kaya gusto ko sanang pumunta agad sa ospital para maagapan ko kaagad. Kung sakaling meron nga. Ilang buwan mo nang nararamdaman ng ganyan, Mira? Pang 2 months na ngayon. Ano? Hindi niya alam kung bakit nalaki ang mga mata nito. Maya-maya pa hinatak siya nito at pinaupo sa bakanteng upuan na nasa harap ng hapagkainan. Tatapusin ko lang itong niluluto ko tapos mag-usap tayo na masinsinan. Sige. Pagpasok nila sa kusina nito ay may naamoy siya na kung anong mabaho pero hindi naman niya matukoy kung anong bagay na iyon kaya tiniis na lang niya. Parang may ideya na ako kung anong sakit mo. Saan nito pagkuhan? Talaga? Kung ganoon, anong sakit ko? Hindi pa ako masyado sigurado, Mira. May isang bagay akong bibilin mamaya at doon natin malalaman kung tama ang hinala ko. Ano bang hinala mo? Mamaya ko nasasabihin kapag sure na ako. Alam mo, pinapakaba mo lang ako dyan sa mga sinasabi mo eh. Pero hindi naman malala, hindi ba? Ewan, siguro. Tumayo siya para lapitan nito at para siya na rin ang magtuloy sa niluluto nito. Ako na dito, Lian. Nang makita niya at maamoy kung ano niluluto nito ay bigla siyang napatakbo sa sink at nagduduwal. Nakakasuka, ang baho ng niluluto mo, Lian. Yan pala yung kanina ko pang naamoy eh. Uuwi na nga muna ako sa bahay dahil bigla ako nanghina. Puntahan mo nila ako sa bahay mamaya kapag tapos ka na dyan. Anya at tumakbo na palabas sa bahay nito. Hindi na talaga normal ang nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Kagigising pa lang pero inaantok na naman siya.
Ay, mabuti na lang at hindi niya kailangan magtrabaho dahil kung nagkataon, ay baka tanggal na siya dahil sa katamaran niya. Kain tulog lang ginagawa niya pero parang pagod na pagod pa siya. Natatakot na tuloy siya. Nakaidlip na siya lahat-lahat ay saka lang sumulpot ang kaibigan niya. Ang tagal mo naman? Reklamo niya. Magbihis ka na para makaalis na tayo, Lian. Mamaya na lang. Anito at may iniabot sa kanya. Tara, doon tayo sa banyo. Pagdating nila sa tapat ng banyo, inutusan siya nitong umihi dahil may gagawin daw itong test sa kanya. May iniabot ito na maliit na bote sa kanya na halos kasing tangkad lang ng hinlalaki niya. Kunting ihi lang kailangan ko, Mira. Oo na. Pagkatapos niyang umihi, ibinigay agad niya iyon kay Lian. Wala siyang ideya kung anong ginagawa nito kaya lumabas na siya at iniwan na ito sa loob ng banyo para hindi niya ito mastorbo. Mira. Kinabahan siya na makita niyang namumutla si Lian. Huwag kang mabibigla ha? Bakit Lian? Ano nangyari? Positive ka? Positive saan? Buntis ka? Anadot ay pinakita sa kanya ang maliit na bagay na kulay puti. 2 lines means you're pregnant. Ang linaw ng linya, Mira. Buntis ako? Hindi makapaniwalang tanong niya habang naluluha. May baby sa tiyan ko? Tumangutang ang kaibigan niya habang naluluha na rin sa bayakap sa kanya, kaya niyakap niya rin itong pabalik. Congratulations, Mira. Hindi ka pa nga nagkaka-boyfriend pero magiging nanay ka na. Naunahan mo pa akong babae ka. Anong balak mo ngayon? Hahanapin mo ba ang tatay ng anak mo para ipaalam sa kanya na magkakaanak na kayo? Yung mga magulang mo, hindi mo ba sila tatawagan? Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon, Lian. Siguradong pagagalitan ako ng mom at daddy ko dahil kulang ang magiging anak ko. Ayaw na kasi niyang bumalik sa bahay at buhay ni Kevin dahil alam niya kapag nagalit ito, ay uungkatin na naman ito na minsan niya itong pinaikot sa mga palad niya.